Ang matandang pasahero. Maulan ang gabing iyon sa Tondo, Manila. Habang naghihintay ako sa kanto, hawak-hawak ko ang aking telepono at sinuri ang Grab app. Madilim na ang langit at malakas ang buhos ng ulan, parang may bumabalot na bigat sa paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang aking Grab. Isang puting kotse, mukhang bagong linis pero basa na ng ulan. Sumakay ako at binati ng driver. Magandang gabi po, sir. Saan tayo? Tanong ng driver na si Kuya Mike, nang initian ako ng bahagya. Sa Quezon City po, kuya. May pupuntahan akong kaibigan doon, sagot ko habang inilagay ang seatbelt. Tahimik kaming nagbiyahe, pinakikinggan ang tunog ng ulan sa bubong ng kotse at ang mahinang musika sa radyo. Pero habang palapit kami sa EDSA, biglang may notification na lumabas sa app ko, may kasabay na pasahero na kailangang sunduin. Teka, kuya, may isa pa palang sasabay. Sunduin daw natin sa may eskinita dyan, sabi ko habang pinapakita ang lokasyon sa app. Sige, sir, walang problema, sagot ni Kuya Mike. Nagtuloy kami sa makipot na eskinita, halos walang tao at tanging mga poste ng ilaw lang ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating namin sa lokasyon, nakita ko agad ang matandang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan. Nakasuot siya ng lumat kupas na barot saya, at may bitbit na lumang bag. Parang may kung anong mali, pero hindi ko maipaliwanag. Binuksan ko ang pinto. Nay, dito na po kayo sa harap, para hindi kayo mabasa masyado, alok ko. Tumango lang siya, dahan-daang sumakay at umupo sa tabi ko. Habang inilalagay niya ang kanyang bag sa kandangan, napansin kong malamig ang kanyang kamay nang mag-abot siya ng bayad sa akin. Tumango ako at iniabot kay Kuya Mike ang pera. Salamat, iho, mahina niyang sabi, halos bulong. Tahimik kaming nagpatuloy sa biyahe. Pero hindi ko mapigilan ang pakiramdam ng bigat sa dibdib ko. Ang lamig ng hangin sa loob ng kotse ay tila hindi galing sa aircon, kundi parang nanggagaling sa presensya ng matanda. Sinubukan kong iwaksi ang takot sa isip ko. Nay, saan po ba kayo papunta? Tanong ko, pilit na binabasag ang katahimikan. Sa isang lumang lugar sa Quezon City. Malapit lang sa pupuntahan mo, iho. Doon ako nakatira dati, sa isang lumang bahay na ginawang apartment complex, sagot niya, walang emosyon ang boses. Tumingin ako sa kanya, at doon ko napansin ang mga mata niya, tila walang buhay, blanko at malalim. Kinilabutan ako, pero hindi ko nalang pinahalata. Tumahimik na lang ulit kami hanggang sa marating namin ang EDSA. Habang patuloy kaming bumibiyahe, unti-unting nag-iba ang ruta. Pumasok kami sa mga madidilim na eskinita, malayo sa mga karaniwang daanan. Lumingon ako kay Kuya Mike pero parang wala siyang pakialam. Parang alam na alam niya kung saan kami pupunta. Nay, sigurado po ba kayo dito tayo dadaan? Tanong ko, pilit na hinahanap ang kumpiyansa sa boses ko. Oo, iho, dito tayo dapat, sagot ng matanda. Pero naramdaman kong may mali sa bawat salita niya, parang may kasamang bigat at lungkot. Nang makarating kami sa Quezon City, napansin kong tila nawawala na ako sa lugar na alam ko. Huminto kami sa tapat ng isang lumang gusali. Ang harap ng dating gusali ay madilim at puno ng mga halaman na tila matagal nang hindi inaalagaan. May mga palatandaan na nagsasabing, apartment for rent, pero ang dating ng lugar ay hindi nagdudulot ng kumpiyansa. Dito na po ba, Nay? Tanong ko. Oo, dito na. Sagot niya. Pasok tayo, iho. Marami akong gustong ipakita sa'yo. Walang tao sa paligid, tahimik ang buong lugar. Nang bumaba kami, naramdaman kong parang biglang bamigat ang hangin. Parang may kung anong humihila sa akin papasok sa loob ng gusali. Sumunod ako sa matanda habang binuksan niya ang pintuan ng lumang apartment complex. Pagpasok ko, agad kong naramdaman ang bigat ng atmosfera. Ang loob ng gusali ay malamig, at ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan, mga larawan ng mga pamilya, pero lahat sila ay may mga mata na tila nakatitig sa akin. Napansi.